Si Tristan Lazaro ay isang tanyag na negosyante, makisig, mayaman at may mataas na katayuan sa lipunan. Sa unang tingin, perpekto siya, matalino, may charm, at kayang paibigin ng kahit sinong babae. Ngunit sa likod ng kanyang malaperpektong imahe ay isang madilim na mundo ng karahasan at armas. Isang lihim na matagal niya nang tinatago. Isang pagkakakilanlan ayaw niyang malaman ni Lara Mendoza. Ang babaeng minsan niyang nakasama sa isang gabi at hindi na niya nakalimutan mula noon. Dahil sa kanyang mapait na nakaraan, nahihirapan si Tristan na magmahal, ngunit sa kabila nito, handa siyang protektahan si Lara kahit papatuloy siyang tinataboy nito. Samantala, si Lara Mendoza ay isang simpleng babae, masayahin, matalino at puno ng buhay. Ngunit isang gabi ang nagbago ng lahat. Sa ilalim ng kalasingan, nasangkot siya kay Tristan at labis na iyong pinagsisihan. Mula noon, iniiwasan niya ang lalaki sa abot ng makakaya. Ngunit isang araw, gumuho ang mundo niya nang kunin siya ng mga tauhan ni Tristan at pilitin siyang pakasalan ito. Sino bang gustong magpakasal sa isang estranghero? Lalo na kung ito'y isang lalaking puno ng misteryo at panganib. Para kay Lara, si Tristan ay isang lalaking dapat iwasan. Isang lalaking sobrang possessive, dominante at mapanganib. Hindi niya to kaya makasama kahit isang minuto, ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa kabila ng pagtutol niya, napilitan siyang magpakasal kay Tristan. Hanggang saan siya dadalhin ng kapalaran? Makakamit ba nila ang tunay na happily ever after kapag natokdasan ni Lara ang mga lihim ni Tristan? Magandang araw mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Lara's POV. Put me down. Sino ba kayo? Please let me go. Pagmamakaawa ko sa isa sa mga nakaitim na lalaki habang binuhat ako na tila bako sa ako ng bigas sa kanyang balikat. Mga 7 sila na bigla na lamang akong kinuha. Nakasuot sila ng pare-parehong mga Amerikana, pare-parehong tie at pare-parehong shades. Wala akong kaide-ideya kung bakit nila to ginagawa sa akin. Di naman ako mayaman upang kidnapin nila sapagkat galing lamang ako sa mahirap na pamilya. Wala silang makukuha sa akin dahil wala kaming maipambabayad sa ransom na nais ng mga ito kung sadyang pangidnap nga ito. Depende na lamang siguro kung sarili ko ang pakay nila. Nagpumiglas ako habang hinahampas ang likuran ng lalaking bumuhat sa akin. Ngunit tila ito bato na walang maramdaman. Saan niyo ako dadalhin? Pakawalan niyo na ako, please. Hindi ko mapigil ang umiyak. Punong-puno ng takot ang nararamdaman ko ngayon. Nanginginig pati ang kalamnan ko. Put me down, please. Muli kong pagsasumamo, subalit tila ito makinang walang naririnig. Mahirap lang ang pamilya ko. Wala kayong maransom na maaasahan sa akin. Maawa naman kayo sa akin, Manong. 2 itim na kotse ang nakaparadang naghihintay sa amin. 4 na lalaki ang sumakay sa isang kotse habang kaming 4 naman sa isa. Dahan-dahan akong pilit ipinasok ng laking bumuhat sa akin kanina sa loob ng sasakyan saka ito pumasok. Pinagitnaan ako ng 2 lalaki upang matiyak na wala akong takas sa kanila. Ang isang lalaki nagtungo sa driver's seat upang magmaneho. Sino ba kayo? Maawa naman kayo sa akin, hindi ho ako mayaman, I swear. Malakas kong sigaw habang pinaghahampas sa mga lalaking nasa tabi ko. Mahigpit na hinawakan ng isang lalaki ang kamay ko. Miss Mendoza, malalaman mong kasagutan sa mga tanong mo kapag naroon na tayo? Kalmado ngunit madiing pagkakasabi nito sa akin. Pinagpag ko ang kamay ko ngunit madiin ang pagkakahawak nito. Makawalang puso, pakawalan niyo ako. Anong pupuntahang pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Umiiyak na ako ng mga sandaling iyon. Halos tinawag ko ng itaas upang mailigtas na ako sa panganib na kinalalagan ko ngayon. Miss Mendoza, mas mainam sigurong manahimik ka na lang. Malalaman mo rin lahat kapag nakita kayo ni Boss. Boss? So tamang ang hinala ko. Kidnapping nga ito. Pero bakit? Sinong boss at bakit kailangan niyo akong piliting sumama sa inyo? Bakit niyo ako kinukuha? Ano bang mapapala niyo sa akin? Wala ako may bibigay na pera sa inyo. Galit kong sigaw. Bumuntong hininga ang lalaki. Inalis ang shades nito at saka nagpa siyang bitawan ng kamay ko. Please ma'am, be patient. Malapit na tayo kay boss. Sino ba kasi yung boss niyo? Why would he do this thing to me? Pero hindi nito sinagot ang tanong ko.
Pakiramdam ko para akong nanonood ng suspense thriller movie at ako ang bilang aktres na gumaganap na biktima. Nalilito ako. Mukhang wala naman silang masamang balak sa akin. Sadyang kinuha lang talaga nila ako. Subalit sa anong dahilan? Hindi nga ako mayaman. Kung ganon, parang meron pang mas malalim na dahilan. Muli akong pinanginigan ng loob. Hindi kaya balak nila akong ibenta? Isa kaya sa mga modus nila ang manguha ng babae para i-auction at ibenta sa mas malaking halaga? Nanginginig na napayakap ako sa aking sarili. I am in big trouble. Maging ang pagsigaw ko at pagsusumamoy walang saysay sa mga grupong ito. Hindi ko na malayan, huminto na pala ang sasakyan. Pilit akong hinila palabas ng kotse. Pakiramdam ko na magaan ang aking kamay sa mahigpit na pagkakahawak nito. Kainis, may pulang markang pabilog ang pabalibot na sa kamay ko. Nang tila na asar ng lalaki, balak pata akong muling buhatin. Bigla akong matras at nagsalita. Kaya kong maglakad. No need to do that. Nanilisik ang mga matang sabi ko dito. Binitawan nga nito ang kamay ko, ngunit inutusan naman ito ang mga kasamahan na palibutan ako habang naglalakad kami. As if naman magagawa ko makatakas sa kanila. Tinungo namin ang direksyon papunta sa isang matayog na building sa harapan namin. Merong nakasulat doon na napakalaking Lazaro Industries Company sa entrada ng building. Wala ako nagawa kundi sundan ng mga lalaking to nang pumasok sa mismong kumpanya. Na makita ko ng mga empleyado sabay-sabay silang yumuko. Nangunot bigla ang noo ko. Tsaka lang nagsitaasan ng ulo ang mga empleyado nang malagpasan na namin sila. Did they just show respect to me? Naguguluhang nagpatianod ako sa paglakad. Maybe their boss is the craziest in the world. Ano namang mapapala nito sa kagaya ko? Pumasok kami sa elevator. Pinindot na isang lalaki ang 27th floor. Muli akong pinalibutan ng mga ito. Ma'am, naghihintay po sa inyo si boss sa office niya. Tinuro pa nito ang malaking pintuan na may passage hall na makalabas kami ng elevator. Napalunok ako. Muling nakaramdam ng kaba. Ano ba talaga ang pakay nila sa akin? Mukhang milyonaryo naman ang boss nila. Teka, iiwan niyo ako sa kanya? I think he's more dangerous than you. Nagsimula akong kabahan. Dumiretso lang ang tingin ng lalaki at hindi na ako pinansin pa. Bumuntong hininga ako at nagpatianod sa kagustuhan nila na pasukin ko ang loob ng opisina ng kanilang boss. Pumikit ako saglit. Pinapanalangin na panaginip lang ito dahil gusto ko nang magising mula sa masamang panaginip na to. But no, this is reality. I've been abducted to some stranger I didn't know. Nagsipaglinyahan ng 7 lalaki sa labas ng pintuan. Pumasok na ako sa loob. Napakaliwanag doon at mukhang mamahalin ang mga muebles ang katasampapan. Pagpasok ko pa lang madadatnan ng eleganteng living room. Merong black leather couch sa gitna na may mini theater pa. Ang ceiling kulay krema na may brown at asul na bumagay sa nakasabit na chandeliers. Abala ako sa pagmamasid ng may boses ang nagpalingon sa akin. Miss Mendoza, aniya. Kainis, his voice is so elegant. Namangha ako na makita ang mukha ng lalaki sa aking harapan. Para siyang Greek god ng ancient times sa Greece, sa maladonis itong katawan. Matangkad ito, matangos ang ilong at mapula ang labi. Ang matingkad nitong itim na mga mata, bumagay sa mahaba niyang pilikmata. He is wearing his red business suit with white tie and he is perfect. Sino ka ba? Ninenervyos kong tanong. He narrowed his eyes to my gesture. Kumunot ang noo nito. Tiningnan ko ang aking sarili. Gusot na ang damit ko dulit ng pagpapamiglas ko kanina. I bet ganun din ang buhok ko. Para kung pulubi sa itsura ko ngayon. I'm Tristan Lazaro. He extended his hand to me. Dumako lang palingin ko sa kamay niya. Tumalim ang titig ko sa kanya na malala kung bakit ako naroon. Ito ang punot dulo kung ba't ako nasa harapan nito ngayon. You, kidnapper, what do you want from me? Ngumiti si Tristan. He took his hand back and put it inside his pocket. Sabi ng mga tauhan ko, nahirapan silang kunin ka. Sino ka ba talaga, mister? Enough with the shouting. Let's talk in a friendly way. Kriminal ka ba? Bakit mo ako pinakuha sa mga tauhan mo? I am not even rich. Wala ka makukuhang ransom sa pamilya ko, no? He clenched his jaw trying to hold his temper. Uuwi na ako, mister. Padabog ko tong nilubayan, subalit hinila ako nito palapit sa kanya. Malakas ang pagkakahatak nito, dahilan upang dumikit ang balat ko sa katawan niya. Inawakan niya ang baba ko at inilapit sa mukha niya. Let's get married, Lara. Seryosong saad ng binata. Bigla ko siyang tinulak palayo.
What did you say? Stalker ba siya? The reason he kidnapped me is that because he wanted a wife. Is he joking? Pakasalan mong sarili mo. Nahihibang ka na ba? Nilapitan niya ako at muling hinawakan. He cornered me onto the wall until I was trapped. I am serious. Saan pa nito? Bakit? Paano mo ako nakilala? We haven't met before. Nilapit ito ang mukha sa akin hanggang sa magdikit ang mga ilong namin. You're such a bad girl, leaving me that night. Napasingap ako. That night? May nangyari sa atin ng gabing yon. I went crazy over you. Now you need to pay for the consequences for leaving me at the hotel? Hindi ko na ituloy ang sasabihin nang bigla na akong halikan ng binata. Tinulak ko siya palayo pero muli niya akong hinila palapit sa kanya. You can't escape me. Gustong gusto ko nang sampalin si Tristan dahil kanina pa siya nakatitig sa akin. Tila ba ako isa microorganism na maigi nitong pinag-aaralan sa microscope. Ganon kasi ito makatingin sa akin habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Lahat ba ng damit mo basahan? Wala ka bang desenteng damit? I cannot show it to my family wearing that rug. Wow, he's really impossible. Napaka-arrogante. Ang manlait ng kapwa niya sadyang parte na ng katangian niya. Mahirap man ako pero at least may dignidad ako, no? Thank you ha, nakaka-flatter ka naman, mister. Pasensya ka na ha dahil basahan lang kayang bilhin ng bulsa ko. Pero sa mundo ko, ang mga ka-level ko parehas din magsuot gaya ko. In my world, they are rugs, Lara. Napangiwi ako. Ano pa nga bang aasahan sa lalaking to? He clenched his jaw. Enough. Ayokong mapahiya sa pamilya ko dahil ang babaeng dadalhin ko, ganyan lang ang suot. It will ruin my reputation. Don't you have a decent dress? Siyempre meron. At lahat yon decente. Ano bang problema mo? Hobby mo bang manlait ng kapwa? Tinitigal lang ako nito at saka nanahimik. Huminto ang red Ferrari niya sa inuupahan kong unit at saka dumako saglit ang paningin niya sa relo bago muling tumingin sa akin. Magbihis ka na. We don't have much time and please make some effort. Make yourself called a lady with your presentable dress. Bumaba ako ng sasakyan niya nang sumunod siya. Nilingon ko si Tristan. Oh, bakit ka bumababa? I'm coming in. At bakit? Hindi ka naman welcome dito? Simply because I don't trust your fashion sense. I need to see if you get the right dress. Wala akong nagawa nang pumasok siya sa loob ng unit ko. Sinama pa niya ang tauhan niyang si Sam. Pareho nilang giniyang paningin sa loob ng unit. Parang nagtataka na makitang walang gamit doon, maliban sa maliit na TV at sala set. Swerte ko nga dahil kahit papano meron yung maliit na kusina. Ang kabuoang laki ng unit, sakto lang para sa isang taong namumuhay mag-isa. Umupo silang pareho sa lumang sofa. Kumuha naman ako ng tubig at inalok sa kanila. Agad yung tinanggap ni Sam, subalit tila ba nagdadalawang isip si Tristan. Akala ba niya marumi ang tubig na yon? Daig pa niyang babae sa sobra niyang arte? Tinungo ko ang kwarto ko at tinalungkat ang cabinet upang hanapin ang kulay brown na kahon na pinaglalagyan ko na nag-iisang dress na meron ako. Isa yung dress na gawa sa silk, simple lang at saktong haba. Paglabas ko ng kwarto, abala pa rin ang dalawa sa pagmamasid sa loob ng unit. Naninirahan ka rito? Wow, paano mo natitiis tumira dito? Napakasikip at napakainit. Wala ka bang aircon? Aniya na hindi mapakali. Masaya akong naninirahan dito. Humalukip-kip si Tristan. Napakaliit nito. My bathroom is way more bigger than this. Napaawang ang bibig ko. Pakiramdam ko magwawala ng utak ko sa inis. Puro siya reklamo. Sobra na kung makapanglait ha. Nagjo-joke ka ba? Sa tingin mo kaya kong bumili ng aircon? Nag-iisip ka ba? Prangkang saad ko. Umiling-iling si Tristan at tila ba dismayado. Are you done? Magbihis ka na nga. Time is cold. Or gusto mo ako pang magbihis sa'yo? Ngumisi siya na tila nakakaloko. Padabog kong sinara ang pintuan ng kwarto ko at saka sinuot na yung dress. Mahirap na baka totohanin ng lalaking yun ang banta niya. The dress is made of silk and it has purple ruffles below the knees. Hindi pa rin ako makapaniwalang pumayag ako sa deal niya, but it's too late to back out now. Sinuot ko rin ang itim na stilettos na babagay sa dress. Mga 4 inches ang taas nun. Sana lang di ako madapa sa paglalakad mamaya. I'm done. Dumako ang tayo ni Tristan sa akin na makalabas ako ng kwarto. He was a little bit silent for a moment. Tumikhim lang siya at saka ako nilapitan. Di na masama. Pwede na. Kainis talaga to, ang yabang.
Nag-effort pa ako magpaganda para maging presentable sa paningin niya, pero parang may diferensya siya sa mata. This guy knows nothing of appreciating others' hardship. Masasaktan na talaga kita sa panalait mo, Tristan. What's your manners, Lara? Okay, tayo na, Your Highness. Naghihintay ng iyong royal family. Ilang saglit lang inihinto niya na ang sasakyan sa harapan ng Lazar Industries Company. Pumasok kami sa loob ng kumpanyang pag-aari nito. Napatras pa ako ng ilang hakbang dahil pagpasok pa lang namin sa loob, may nagkikisdapang flash ng kamera ang sumalubong sa amin at sumilaw sa mga mata ko. Teka, bakit ang daming media dito? Ang mas kinagulat ko pa ay nang hapitin ni Tristan ang bewang ko palapit sa kanya. Bigla rin siyang umiti ng ubod ng tamis. Para bang naging anghel ito ngayon na kanina lamang ay napakasama. He started to act as a very sweet and loving fiancé to me. Mr. Tristan Lazaro, is it true that you are already engaged? The girl beside you, is she your fiancé? Please tell us the details, sir. Anang isang reporter habang kinukuhanan kami ng litrato. Why a sudden engagement, Mr. Lazaro? We heard that your fiancé is a commoner. How'd you two meet? Napangawi ako sa huling tanong ng reporter. Oo na, mahirap na ako. Pero invading of private life na yan ah. All I can say is that we truly love each other. Excuse me, but my family is excited to meet her. Animo gentleman na nakangiti ang lalaking ito. Nagsisulputan ng mga tauhan niyang men in black. Pinalibutan kami upang di na makapagtanong pang muli ang mga reporters. Pinindot ni Sam ang elevator button kung saang floor kami pupunta. Matapos gawin yon, pumunta to sa likuran namin. Seriously? In-enjoy mo naman yung kamay mo sa bewang ko. Sabi ko na magaspang, hindi pa niya ako binibitawan. Parang sumanib na muli ang tunay na katauhan niya pabalik sa kanya as he smirked at me. Ang taray mo, gusto mo rin naman. Napakunot noon na lamang ako. Masanay ka na sa media, they're always pestering me. By the way, my family only wants a simple gathering. Request yun ni Mommy. Ano bang alam niya sa simple? Ang pagkakaalam ko sa simpleng salo-salo yung kakain kayo ng pamilya sa bahay na may simpleng handaan. Pero ang simple sa kanya, having dinner with his family in a first-class suite, wearing formal dresses? Dreaming of me already? Bulong ni Tristan sa tenga ko. Magsasalita pa sana ako nang bumukas ng elevator. Dinala niya ako sa isang room doon kung saan naghihintay ang pamilya niya. Na makapasok kami sa pintuan doon, isang eleganteng babae na tansya ko'y nasa mid-50s ang edad ang sumalubong sa amin. Ang nakakagulat pa, niyakap ako nito na mahigpit. Kamusta ka, Iha? Ayos lang po, nahiya kong sabi. Clarice, you're here too? Ani Tristan na nilapitan at niyakap ang isang magandang babae sa gilid. Of course, hindi ko ito palalampasin. Sa wakas, you finally met the girl you're destined to. Finally! Nakangiting sabi ng Clarice. Lumingali nga si Tristan na parang may hinahanap. And where is Damian? He is on a business trip. He said he can't make it. You know, my husband, masyadong busy. Minsan nga nagsiselos na ako sa trabaho niya. Clarice laughed. Clarice, this is Lara. Lara, this is Clarice, my best friend. Pagpapakilala ng binata sa akin sa magandang babaeng kaibigan niya. Clarice smiled friendly at me. Nice to meet you, Lara. Tristan's a tough man and very possessive. Bulong ni Clarice sa akin, agad ko namang sinang-ayunan. I think Clarice is going to be my friend. Napakabait nito. Lumapit si Tristan sa aming dalawa and he dragged me away. Sorry to interrupt but my mom wants to see you, Lara. Nginitian naman ako ni Clarice. We can talk again some other time. Dinala ako ni Tristan sa mahabang mesa doon. Napatingin sa mga kamag-anak nitong nakaupo doon. Hindi ko maiwasang pamulahan at kabahan, mas lalo na't parang pinag-aaralan nila ako. This may be a fake relationship, but seeing his family makes me nervous. Excuse me, but I want to present to you my future wife, Lara Mendoza. Tumigil sa pag-inom ng wine ang mga ito at mataman akong tinitigan. Tumayo ang babaeng sumalubong sa amin kanina at niyakap ako. Welcome to the family. I'm Ariana Lazaro, Tristan's mother. Call me Mom, okay? Napalunok ako. Mukhang mabait ang mama ni Tristan. Nakaramdam tuloy ako ng guilt. Welcome to the family, Iha. I am Gabriel Lazaro, your fiancé's father. You can call me Dad. Nakipagkamay pa sa akin yung ama ni Tristan. Kinagagalak ko kayo makilala, sir? Don Gabriel laughed. Dad, call me Dad, Iha.
Nilapitan ako ni Tristan at hinalikan sa labi. My God, I hate this man already. Napaka-fake niya. He's very affectionate to me pag may ibang tao, pero pag dalawa lang kami, napaka-arrogante niya. Nang di niya pa ako magawang pakasalan, siniko ko siya sa tiyan dahil para mamilipit siya sa sakit. Honey, may problema ba? May kinain ka bang masama? Bakit namiminipit ka? Dapat kasi nakikinig ka sa akin. Nakangiting saad ko. Tumawang pamilya niya. Mukhang magiging under the saya atang anak ko ani Don Gabriel. Pinisil na Tristan ang pisngi ko as in diniinan niya yon. Ang bait naman ng ani ko. Excuse us for a moment. Hinila ko ni Tristan palayo sa pamilya niya at tinala ko sa dulo kung saan walang tao. Bakit mo ko siniko? Amazona ka yata. Ang plastic mo nga Lapit ka ng lapit. Galing mo pang umarte. Pang Oscar Awards. Don't try me, Lara. Baka pagsisihan mo to. Napasuklay siya sa buhok niya. Another rule in this fake marriage, don't fall in love with me. I know I went crazy to you that night pero hanggang doon na lang yon. Muli niyang sabi. Napaawang ang bibig ko. As if naman magkakagusto ko sa lalaking to. You dare to challenge me, Tristan Lazaro? Sure, let this game begin. Nangaasar na saad ko. Lara's POV. Nasa shop ako ngayon, lito pa rin ang isip ko. Wala akong ginawa kundi magmuni-muni. Matapos sa engagement party, bumalik sa dati ang normal kong buhay. Mga 4 na araw ding walang bodyguards at Tristan na gumugulo sa akin. Pero bago pa man yon, gusto ng pamilya ni Tristan na tumira ako sa Binata dahil malapit na daw kaming ikasal. Siyempre, hindi ako pumayag. Napakabait ng pamilya nito pero ang pasaway na si Tristan ay arrogante. Nakapangalumbaba ako ng sandaling iyon. Ang aming engagement punong-puno ng kasinungalingan. Daig pa namin ang mahuhusay na artista at pag-arte na tila ba in love kami sa isa't isa. We act so passionate and full of love, like a lovely couple, but the truth is there is no love between us. And one thing, that's the important rule, do not fall in love. Tinampal-tampal ko ang mukha ko nang biglang lumitaw sa aking isip ang replika ng kagandahang lalaki ni Tristan. Umiling-iling pa ako nang sa gayon maglaho ang mukha niya sa isip ko. Nasa ganong postura ako nang bigla tusukin ni Mea ang bewang ko. Hey, para kang hibang dyan. Kanina pa kita pinagmamasdan. Kung hindi tulala para kang baliw na ewan. Ha? Ano yon? Binatukan niya ako. Ang sabi ko, para kang nahihibang. Tingnan mo, wala ka pang natatapos na flower arrangement. Pasalamat ka nga at wala nang amo natin kundi baka kanina ka pa pinagalitan. Napakamat ako sa ulo ko. Sorry na. Inawakan ni Mean ang noo ko. Wala ka namang lagnat pero bakit ka nagkakaganyan, Lara? Baka naman buntis ka. Iniwan ka ba at ayaw panagutan? Ikaw ata tong nahihibang Hindi ako buntis, no? Sus, gusto mo bang mag-resto bar? Teka lang, speaking of that, bigla kang nawala nung last time na nag-resto bar tayo, di ba? Bigla akong pinamulahan ng mukha. Yun kasi ang gabing nalasing ako at may nangyari sa amin ni Tristan. Naparunok ako at bumuntong hininga na lamang. Bumukas ang pintuan at lumabas mula roon si Rico. Si Mean hindi mapakali na makita ang crush nito. Nagkunwari ng abala sa pag-aayos nang hindi ko pa masimulan na flower arrangement. Tinaas ni Rico ang kamay nito na may balot ng pagkain. Doon ko lang napagtanto, magla-lunch time na pala. Tinaasan ako ng kilay ni Rico na makalapit sa amin. Bigla rin akong binatukan ng pinsan ko na may kasama pang matalim na tingin habang nilapag nito ang pagkain sa mesa. Inihagis rin ito ang hawak na dyaryo. Wala ka bang ipagtatapat sa akin, Lara? Ngumuso ako. Ano bang pinagsasabi mo, Rico? At bigla ka na lang nananakit dyan. Nilakyan ako nito ng mata habang pilit akong pinapaamin sa hindi ko malamang dahilan. Nang mapansin nito na hindi ko siya magets, muling pinulot ni Rico ang hinagis na newspaper at inilagay sa kamay ko. Dumiretso ang paningin ko sa front page. Halos tumikit na ang paningin ko sa newspaper na mabasa ang headline doon. Mr. Tristan Lazaro, the most eligible bachelor, the young CEO of Lazaro Industries, revealed that he will soon be married to an ordinary girl. Then, the girl came from an ordinary family and living a life being a flower arranger. This girl, namely Miss Lara Mendoza, captured the heart of 24-year-old Tristan. The said wedding hasn't been announced yet.
Lalo pang nalaki ang mata ko nang makita ang larawan ko at ni Tristan habang hinahalikan ako ng binata sa labi. Sa lahat ng picture, yun pa talaga ang napiling ilagay sa front page. Nang gigigil na nilamukos ko ang newspaper, nakakainis ka talaga, Tristan Lazaro. Bulong ko sa sarili. Ano bang nangyari? Curious sa tanong ni Mean. Yang magaling kong pinsan, ikakasal na pala, mukhang ayaw pa tayong imbitahin. At hindi lamang basta isda ang nahuli niya kundi balyena. Nakabingwit ng swerte si Lara. Saan ni Rico? Hinawakan ako ni Mean sa magkabilang balikat. Ikakasal ka na? Kaya pala para kang hibang na hindi mapakali. Excited ang future bride. Sinong groom? Ang batang CEO na may-ari ng Lazaro Industries. Si Tristan Lazaro lang naman. Si Rico na ang sumagot sa tanong ni Mean. Talaga? Wow! Napahawak ako sa ulo ko habang di magkaintindihan sa paglakad. Paraon at parito ang ginawa kong hakbang. Aminado ko ng oras na tinanggap ko ang alok ni Tristan, ganitong pangyayari o mas malala pa ang sasalubong sa akin. Inabutan ako ni Mean ng malamig na tubig na agad ko namang tinanggap at dire-diretso yung ininom. Sure, mag-resto bar hopping tayo, Mean. Hinihingal ko pang sabi nang maubos ang laman ng baso. Kailangan mawala ang stress ko. Sumasayaw si Rico at Mean sa dance floor habang ako nakaupo lang sa may stroll at pinapanood sila. Ako naman, eto't umiinom. Madilim sa resto bar at maingay. Isa yung maliit na resto bar na pinupunta na medyo kapos sa pera para magsaya. Tinabihan ako ng isang lalaki. Inirapan ko ang lalaking tumabi sa akin. Napangiwi pa ako sa lagkit ng tingin nito sa akin at hindi rin na makitang nagpa-cute pa ito. Kainis? Sigaw ng isip ko. May ibinigay itong alak sa akin pero ibinalik ko sa kanya. Nanghingi na lang ako sa bartender ng isa pang vodka. Kahit papano, mura ang alak dito. Hi miss, pwede ka ba ngayon? Agad na tanong ng lalaki. Muli ko tong inirapan at saka ako tumayo palayo dito. Bastos! Napahawak ako sa ulo ko. Ito pa lang kasi ang pangalawang beses na uminom ako. Pinikit-pikit ko pa ang mata ko. Para kasing umiikot na ang paningin ko sa paligid. Pagewang-gewang na rin ako kumaglakad habang tinungo ko ang dance floor para harapin si Rico at Mean. Pero yung bastos na lalaki, sinundan pala ako at sumayaw pa sa likod ko. Nagulat na lang ako nang bigla tumumba yung lalaki. Sinuntok pala ng pinsan ko, tsaka kinuha ako at dinala sa table namin kanina. Inabot kong mali ang alak na hindi ko naubos kanina. Ininom ko lahat ng alak na nasa baso ng isahan lamang. Hindi ko alam ang bilang ng ilang baso nang nainom ko kasi kahit pinapagalitan ako nung dalawa umiinom pa rin ako. Muli akong napahawak sa ulo ko, parang bumigat iyon at kumikirot. Yung palingin ko nanlalabo at umiikot. Biglang nagkagulo sa loob ng resto bar nang magsipasukan ng mga bodyguard at si Tristan ang nasa gitna nila. Ang sama ng tingin niya sa akin, tila umaapoy sa galit. Hinayaan niyo lang siyang magpakalasing? Galit na sigaw ni Tristan kina Mean at Rico na nasa likuran ko. Di na nila nagawa pang sumagot nang hilahin ako ni Tristan palapit sa kanya. Napakapasaway mo, saan ng binata? Inawakan ko ang mukha ni Tristan, dinadama kung totoo bang siya ang nasa harapan ko. Pinisil ko pa ang pisngi niya at inikot-ikot yon. Tumawa ko ng malakas. Tristan, ikaw si Tristan? Yung makulit at arogante na si Tristan. Lasing ka na, Lara. Sino lasing? Kaya ko ba maglakad? I chuckled. I stood up straight and started walking pero nadapa lang ako. Pinilit kong tumayo pero natutumba lang ulit ako. Tinulungan akong makatayo ni Tristan. Inalalayan pa niya ako para hindi ako matumba. Very well said, Lara Mendoza. Wow, my fiancé is getting drunk with some guy. He emphasized the word fiancé. My eyelids are seriously heavy. Tinulak ko siya palayo pero hinatak lang ako muli ni Tristan. Bakit hinayaan niya siyang magpakalasing ng ganito? Asik nitong saglit na tinignan ng pinsan kong si Rico, saka muling bumaling sa akin. Such a bad habit for my dear future wife. Maybe I should punish you for your little misbehavior? Galit na bulong ng binata. Hinapit ako ni Tristan palapit sa kanya, dahilan para magkalapit ang katawan namin. His lips landed on my ears, traveling through my lips. Inalikan niya ako sa maraming tao. Bumigat ang hininga ko. I feel like I'm going to collapse any minute now. Anong ginagawa mo? Nahihiyang saad ko.
I suddenly felt scared. I admit, his electrifying touch consumes me. Inaplos niya ang kamay ko at bumulong sa akin. Making a scene? I want to show this man that you belong to me. No one dares to touch what's mine. No one dares to touch you but me, Lara. Later did I knew that there's a reporter spying on us. The camera flashes in front of us. Oh, come on. Bakit biglang may reporter dito? Kinunan din ba niya ng picture lahat ng ginawa ni Tristan sa akin? Stop it. Now you know what I can do when my little love does not listen to me. Sinubukan ko siyang muling itulak sa pangatlong pagkakataon pero parang bato ang balikat niya. He held my chin and he kissed me at my lips again. The people who saw the scene we made clasped their hands as if they were happy watching a movie. Matapos niya akong halikan, binuhat niya ako na para ba akong sako sa balikat niya. Nagsunudan naman ang mga tauhan ni Tristan. Pahagis niya akong ipinasok sa red Ferrari niya. Tinitigan ko si Tristan na mapahawak ako sa bibig ko. Pakiramdam ko bumaligtad ang sikmura ko. Hey, what are you planning to do? Di na natapos si Tristan ang sinasabi dahil sinukahan ko na siya. Napanganga ito habang patuloy pa rin sa pagsusuka. Nagising ako nang bigla akong nahulog sa kama. Sumalampak ang katawan ko sa marble na sahig, making me groan out of pain. Dahan-dahan akong mupo habang sapo ang ulo ko. Ouch! I hate having a hangover. Minulat ko ang mata ko at bahagyang napaatras na mapagtantong wala ako sa inuupahan kong apartment unit. Mamahalin lahat ng kasangkapan sa loob. Pakiramdam ko nasa mansyon ako na sobrang ganda ng kwartong pinagtulugan ko. Dumako rin ang paningin ko sa damit ko. Di ko naiwasang mapasigaw ng malakas na makitang iba na ang damit ko. Isa yung white long sleeve na isang lalaki na lumagpas lang ng bahagya sa aking hita. Napayakap ako sa aking sarili. Sino nagpalit ng damit ko kagabi? Then suddenly, lahat ng alaala na nagdaang gabi bumalik sa aking alaala. Kinabahan ako. Siya kaya ang nagpalit ng suot ko? I can't remember dahil lasing ako kagabi. Ang naalala ko lang may nagdala sa akin sa bathtub at ibinabad ako roon. I'm still in silent mood habang iniisip ko sino nagpalit ng damit sa akin. Sinilip ko ng bahagya yung pintuan ng silid na pinagtulugan ko. Ganun na lamang pagsinghap ko na makita ang dalawang lalaki na nakatayo sa magkabilang side ng kwarto. Mukhang nagbabantay ang mga ito. Sinara kong muli ang pintuan at pasalampak na naupo sa kama. Hinanap ko ang numero ni Tristan sa contact list ko. I was right. Nilagay nga ng lalaki yun ang sariling numero sa cellphone ko kagabi. Napangawi pa ako na mabasa ang nilagay niyang pangalan sa numero niya. My babe. Feeling talaga ng taong yon. Babe agad, hindi pa nga kami kinakasal. Wala man lang siyang message o missed calls. Gusto ko kasing talungin sa kanya kung anong nangyari kagabi. Mag-aalas 7:30 na kung kaya, umalis na ako mula sa pagkakaupo ko sa kama. Tumayo ako at nagpa siyang aalis na. Hindi ko na hihintayin pa ang binata kasi sigurado pipigilan lang ako ng mga bodyguards niya. Bigla namang tumunog yung tiyan ko. Napahawak ako doon. Kainis, gutom na ako. I heard my stomach grumbling. I quickly opened the door. Biglang nag-iwas ng tingin sa akin yung dalawang lalaki. Too late to notice na ganun pala ang suot ko. Isang magandang babae ang biglang lumapit sa akin. Chinita ang mga mata nito at maputi. Nakasuot ito ng itim na bestida. Ano bang meron dito? May namatay ba dito kung kaya nakaitim sila palagi? Ang weird talaga ni Tristan. He's creepy making his man wear black suits every day. Yumuko yung chinitang babae sa akin. Ngumiti ito ng ubod tamis. Good morning, young miss. Pinasusuot pa pala ito sa inyo ni Boss Tristan. Aniya sabay abot sa akin ng isang kulay puti na kahon. Tiningnan ko saglit ang laman ng kahon and I saw a red dress. I am Nika. I will be your personal maid from now on. Ipag-utos nyo lang lahat ng gusto ninyo, young miss. Gagawin ko yun sa abot ng aking makakaya. Boss appointed me to take care of you. Napanganga ako sa narinig ko. Ano to? Joke? Napakurap-kurap ako sa nangyayari. Mahihibang na ata ako sa kaganapan ngayong umaga pa lang. Master commanded me to do your makeup, young miss. Wag na Nika, aalis na lang din ako. Hahakbang na sana ako palayo kaya lang hinila ko pabalik sa kwarto ng dalawang lalaki. Isa pang babae ang pumasok sa loob na nagngangalang Lani. Ito ang tutulong kay Nika para ayusan ako. No choice ako kundi suotin yung red dress. Kahit naman kasi magpumiglas ako, wala rin namang saysay.
Nang matapos akong make-upan ni Nika, tinanong ko ito, para saan ba kasi ito? Magbe-breakfast po kayo ni boss sa dining hall. Naghihintay na po siya doon, young miss. Breakfast? Bakit kailangan naka-formal dress? Ganun ba talaga kaarte ang boss ninyo? Hindi na to umimik. Tumunog ang cellphone ko. Inabot naman yon ni Nika sa akin. Tristan, anong ibig sabihin nito? I just want to check if you're ready. Lalamig na yung food. Sagot nito sa kabilang linya. I am not your prisoner. Yeah, but you're going to be my wife, Lara. Kainis ka talaga, Tristan. Oo, I can hear your curse, wifey. Nandito lang ako sa pinto. Nabitawan ko ang cellphone, makitang nakasandal sa pintuan si Tristan habang nakangisi. Yung tipong ngiti na may halong pangaasar. He's wearing his red suit that matches my dress perfectly. Tristan's eyes gestured from my head to toe, back to my head. Why do you always do what you want? I am not married to you yet, so stop controlling my life. Galit na sigaw ko sa binata. No need permission from you, Lara. I own you. Umiling ako. At saan mo dinala ang damit ko? Sino nagpalit sa akin kagabi? Bigla akong pinamulahan. Siya ba ang nagpalit ng damit sa akin? Biglang lumakas ang tibok ng puso ko habang iniisip yon. Si Nika ang nagpalit sa'yo kagabi, and about your dress, I threw it at the garbage bin. Nagpa-shopping ako ng mga damit mo. Ayoko na magsuot ng simple lamang ang magiging asawa ko. Gusto ko siyang saktan dahil bumabalik na naman ang pangmamata niya sa kagaya kong mahirap. Bakit pa napaka-arrogante ng lalaking ito at ubod ng yabang? He gets in the room and shut down behind. No, please, leave it open. Why? Do you think may gagawin ako sa'yo? You have a dirty mind, Lara. Sa inis ko, binatukan ko siya sa ulo. Muli lang humagalpak ng pagtawa si Tristan habang nagsipaglabasan ng mga tauhan niya. You think talaga na may gagawin ako sa'yong masama, ha? He was teasing me. This guy thinks so highly of himself. Napaawang ang bibig ko na makita ang mga pagkain sa mesa. Punong-puno yon na iba't ibang putahe. And may I remind you, kaming dalawa lang ang kakain. May fiesta ba? Bumulong siya sa tenga ko. Hindi ko alam ang gusto mo, so I let my chef cook all his specialties. Come on, let's have breakfast, babe. Sumimangot ako nang marinig ang binigay niyang nickname sa akin. I really don't like it. Napatingin ako sa mga men in black at sa mga ladies in black na parang mga robot na nakatayo sa gilid. Hindi mo papakainin yung mga bodyguards mo, men in black mo at saka pati na niya mga ladies in black mo? Turo ko sa mga tauhan niya. Kumunot ang noon ni Tristan sa narinig nitong sinabi ko. Men in black? San mo naman napulot yan? Your beautiful bodyguard and his apprentice. Sam with all these guys wearing black suits? Sabi ko sa kanya. Muli na naman siyang tumawa. Kumuha na lang ako ng pagkain and I grinned at him. Binitawan ko yung kubiertos. Kamay ko ang ginamit na pangkuha sa mangkok at kung ano-anong lutong pagkain sa table hanggang sa namundok sa taas ang laman ng pinggan ko. Hindi rin kutsara ang pinansubo ko kundi ang sarili kong kamay. Sinadya ko na punuin ang bibig ko ng pagkain at sinasadya ko ring matawa para may konting kanin na tatalsik sa bunganga ko. I know, ang pangit ko nang kumain. That's because I want to piss him off. Napanganga naman si Tristan habang pinapanood ako. The way he eats was very neat. He looks very classy habang ako parang gutom na baboy na hindi pinakain sa buong maghapon. Dire-diretso pa ang ginawa kong pagsubo. Hey! Tinuruan ka ba ng table manners ng parents mo? You eat like a pig. Stop doing that. See? This guy is so maarte. Huwag kang mahiya sa akin. Kain lang. Gutom ka, di ba? Gutom rin kasi ako eh. Don't mind me. Just eat your food, babe. Pangaasar ko sa binata. Ang sama ng tingin niya sa akin. Nawalan ata ng gana kaya pinanood niya na lang akong kumain. Babe, dapat ngayon pa lang, sinasanay mo ng sarili mo sa sitwasyong ganito. Ganito talaga ako kumain sa bahay eh. I'm going to be your wife soon so dapat ngayon pa lang tanggap mo na ganito ako. Dire-diretso ang ginawa kong pagkain which I felt that the food stuck in my stomach. Nabilaukan ata ako. He grinned as he gave me water. Karma. That's what you get for eating like that, Lara. You deserve that, by the way. Tinanggap ko agad ang binigay niyang tubig, saka diretsyong ininom iyon. I gasped, breathing heavily. Thank you for joining me. After this, ihahatid ka ni Sam. I have a meeting at 9 so hindi kita maihahatid. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon.
Mas magandang ideya nga kung si Sam ang maghahatid sa akin at hindi ito. He is more dangerous than his man, but still, I know that there's a good about him that I wanna know. I honestly want to know him. Besides, I will marry him. Inikot ko ang paningin ko sa pamamahay ni Tristan. Hindi pala to basta bahay kundi mansyon. Magpasa hanggang ngayon hindi ko lubos maisip na titira ako sa mga susunod na araw dito. Sa entrada pa lang ng mansyon sa labas, ma-amaze ka talaga sa may driveway na nalinyahan ng mga palm trees at sa gilid, punong-puno ng mga red roses. The gravel driveway went in a perfect straight line, about 3 meters wide. Meron pang malaking fountain sa gitna. Pakiramdam ko tuloy para kung nasa Roma. Ang ganda tuloy magtapo ng coin sa fountain at mag-wish, like the movie When in Rome. Kung na-amaze ako sa labas, edi lalo na sa loob. Yung ceramic floor tiles, malahiganteng black front door na kaya atang pumasok pati ng mga giant sa loob. Mga antique displays na talagang nakakalula ang presyo sa kamahalan. The mansion was at the right angle with arched windows and a professionally curved entrance. After eating breakfast with Tristan, iniwan ako nito sa mga men in black niya para ihatid pa uwi. Sam and I are currently in the limo. I'm still wearing the red dress which Nika forced me to wear along with the stunning red sandals with black necklace and ruby ring. My hair and makeup was done by Nika. Nakasandal ako sa gilid ng bintana ng limousine habang pinaandar na ng driver yung sasakyan. May problema ba, young miss? Sam interrupted my chain of thoughts. Tiningnan ko ito. Para ba itong isang robot na diretso lang pagkakaupo? Lumapit ako ng kaunti sa lalaki habang pinapaypay ang kamay ko sa harapan ng mukha niya. As I expected, this man is a human robot. Hindi man lamang siya kumurap. Pipitik-pitik ko pa ang kamay ko sa harapan ng mukha niya nang bigla itong bumaling sa akin at tinaasan ako ng kilay. What are you doing? Do not make a fool of yourself? Sabi nito, halatang naaasar. Humalokip-kip ako. Umamin ka nga sa akin, robot ka ba? I mean, sa yaman ni Tristan, kaya niyang bumili ng robot na may isip. Wow, super cool! Nag-thumbs up pa ako rito. Napabuntong hininga naman si Sam, tsaka biglang umasim yung mukha niya. At least, may iba pa palang ekspresyon sa mukha ang kaya niyang gawin, gaya niyang sa tao. Kaya din pala ng lalaking robot na ito ang sumimangot. Sorry to say this, young miss ha, pero para kang walang pinag-aralan. Tumingin tong muli diretso sa daan. Ako naman ang umasim ang mukha. Nagmana ang pag-uugali ng lalaking ito sa masungit niyang boss. Ang lakas mong manglait. Nagmana ka talaga sa boss ninyong suplado. Mga Ingleserong super maarte. Havay na havay sa sobrang yabang na bonggang-bonggang manglait. Congrats! Nang aasar pa na saad ng dalaga. Umiling na si Sam tsaka pinindot yung earpiece niya. May kung ano-ano tong sinasabi na hindi ko maintindihan. Binaba ko yung bintana ng sasakyan. Medyo idinungaw ko ang ulo ko sa labas. Napangiwi na lang ako na makita ang dalawa pang itim na sasakyan na bumuntot sa sinakyan namin ni Sam. Hey robot, kailangan ba talaga may mga men in black na sumusunod sa atin? As if naman may kukuha sa akin mahirap lang ako. No, correct that. Kayo lang pala ang kumuha sa akin. We need to protect the future wife of our boss. Kaya namin mawala para sa kaligtasan mo. And please don't call me robot. I'm a human. I have a name. It's Sam. Nox, baduy, pangkanto. Tinaasan ako ng kilay ni Sam. Bading ata to eh. Kanina pa ako tinataasan ng kilay. Ang hina mo talaga. Hindi ako makapaniwalang na in love si boss sa'yo. Kung magkakaroon ng heir si boss, please lang wag sanang makuha sa ugali mo. The future of our clan will be ruined kapag sa'yo nagmana ang bata. Hinampas ko ang braso ni Sam, saka ko siya binatukan sa ulo. At sino nagsabing magkakaanak kami ng boss ninyo? Ikaw ata tong walang alam eh. At anong sabi mo? Wag sanang magmana sa akin yung bata? Ganun ba kahibang ang tingin mo sa akin? Oo miss, sabay tumango siya. Kainis, magkaugali sila ni Tristan. Inirapan ko siya. Bumalik na lang ako sa pagkakasandal ng ulo sa gilid ng bintana habang patuloy lang ang biyahe. Nakakainis din pala tong gwapong bodyguard ni Tristan. Nasa ganong pagmumuni-muni ako nang madaanan namin ang ihawan sa gilid. Agad kong kinalabit yung driver. Manong, ihinto niyo po muna yung sasakyan. Yes, young miss.
Dahan-dahang pinarada ng driver ang sasakyan sa gilid ng daan. Huminto rin ang dalawang itim na sasakyan na nakasunod sa amin. Tuwang-tuwa naman ako habang lumalabas sa limousine saka tinungo yung ihawan. Napapikit pa ako nang maamoy yung mga inihaw. Miss Lara, bumalik ka na sa sasakyan. Mabaho dito at mausok. Kalabit ni Sam sa braso ko. Mauna ka, kakain ako. Alis! Kumunot naman ang noo ni Sam nang paalisin ko siya. Walang makakapigil sa taong gutom, saad ko pa. What? Hindi ka pa nabusog sa kinain mo kanina? Are you really a swine? O sadyang maraming ahas na alagay ang tiyan mo? Napakatakaw mo? Pinamewangan ko siya. Oo, so what? Bumaling ako doon sa aling naglalako ng mga isaw, barbecue at iba't ibang klase ng inihaw. Manang, pabili po ng 10 isaw. Inihanda naman ni Manang yung sinabi ko. O sige, Ineng, at hintayin mong maluto. Ngumiti naman ako habang inaamoy yung nilulutong isaw. Kaya lamang biglang tumuwid yung tayo ko nang maalalang wala pala akong dalang pera. Tinapunan ko ng tingin si Sam na may kausap sa phone niya. Siguradong sinusumbong niya ako sa boss niya dahil narinig kong banggitin niya ang pangalan ko. Kainis, sumbongero. Nilapitan ko siya at saka kinalabit yung balikat niya dahilan para mapalingon siya sa akin. Robot, pwedeng pa utang? Saglit niyang nilayo yung cellphone sa tenga niya at muling ibinalik upang magpaalam na sa kausap sa kabilang linya. Muling bumaling siya sa akin pagkatapos. It's Sam. Tumango ako. Sus, ikaw naman. Okay Sam, pwede ba pa utang mga 200? Promise magbabayad ako. Hindi ako tumatakas sa mga pinagkakautangan ko. Cross my heart, walang hope to die ah. Umuwi naman si Sam sa akin, tsaka nagtangkang bumalik sa sasakyan niya. Agad ko siyang hinabol. Magbabayad naman ako so please, pautangin mo na ako. You're not going to eat that dirty food. Ayaw din ni boss. Masarap kaya yun? Di ka pa ba nakatikim ng isaw? Not even once? Umiling si Sam. Bito ka yun. Oo, at masarap yun. Bibigyan kita ng 1 piraso kapag nagustuhan mo. Mangako ka, pauutangin mo ako. Di na nakagwapang makasagot ni Sam nang tawagin ako nung ali. Luto na raw kasi yung mga isaw, kaya kumaripas ako ng takbo patungo kay Manang. O Ineng, ito na yung isaw na... Manang, saglit lang ho manghingi lang ho ako ng pambayad sa kasama ko. Matapos pumayag yung ali, kinuha ko yung 10 isaw at bumalik kay Sam. Iniabot ko yung 1 isaw dito, pero bigla itong humakbang paatras. Nanlaki pa ang mga mata niya. Kumain ka na. Masarap to, promise. Try it. Alok ko. Umatras lang to ulit habang nakatakip sa bunganga nang maamoy yung isaw na nilalapit ko sa kanya. Para yatang bumaliktad ang sikmura nito. Ano ba yan ang arte? Bito ka yan. No way. Ilayo mo yan sa akin yang miss. Ano ba? Lalo ko pang inilapit yung isaw sa kanya. Akala ko ba susundin niyo yung pinag-uutos ko? I am your boss, future wife, remember? Susuway ka ba sa gusto ko? Now eat this. Napalunok naman si Sam. Na makitang determinado kung ipakain sa kanya yung isaw, he sighed on defeat. Napayo ko siya habang napipilitang kunin yung isaw na binibigay ko. Pinipigilan kong matawa ng malakas habang pinagmamasdan muna niya yung isaw tsaka dahan-dahang sinubo. Dahan-dahan din ang ginawa niyang pagnguya hanggang sa bumilis iyon at naubos. Nagulat pa ako nung siya mismong kumuha sa kamay ko na 1 pang isaw. Mabilis na yung inubos at muling kinuha yung 1 pa at ng 1 pa at ng 1 pa. Naruluhang pinagmasdan ko ang kamay ko na stick na lang ang hawak. Yung isaw ko, asa na Sam? Pinaghampas ko siya habang umiiyak. Bakit mo inubos lahat? Sabi ko 1 lang sa'yo eh. Nagpapadyak pa ako sa pagkainis. Yang miss, sorry na. Miss Lara, huwag ka nang umiyak. Babayaran ko yon at kainin mo lahat ng gusto mo. Huwag ka nang umiyak. Malalagot ako kay boss niyan eh. Sabi ni Sam habang napapakamot sa ulo. Biglang umaliwalas ang mukha ko. Bago ko bumalik sa ihawan, tinawag ko muna yung mga bodyguards. Pinakyaw namin yung mga barbecue, isaw at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa naman si Manang dahil sobra pa ang ibinayad ni Sam. Sumakay na ulit kami sa limousine para ihatid ako sa tinitirahan ko. Kumakanta pa ako habang nagbabiyahe. Si Sam naman nakayuko lang. Anong problema ng lalaking to? Nagkibit balikat na lang ako habang nakikiduet kay Manong Driver. Lara's POV. Tumatawa pa kami ni Manong Driver nang matapos kami magduet. Buti pa si Manong, close ko na. Itong katabi ko, suplado.
Tinusok ko yung bewang niya para mapatingin sa akin. Nag-peace sign ako para hindi ganong magalit si Robot at baka mamaya biglang malabas yung laser ng mga mata niya eh. Ngumisi ako at saka ko siya sinikosiko. Kunwari, paayaw-ayaw, gusto rin pala. Ay nako. Sam smirked, saka nilayo ang mukha ko gamit ang hintaturo niya. Pasaway, isip bata. Ines sa saan nito. Sumimangot ako. Hindi ako isip bata. Wala na akong utang ha, quits na tayo. Inisnaban lang ako ni Sam saka dumiretso ulit ng tingin. Muling bumalik yung pagiging suplado niya. Nakaalis na sina Sam at pumasok na ako sa unit ko. Diniretso ang kwarto at pabagsak na inihiga ang aking sarili sa kama. Pinikit ko ang mata ko nang maalala ang nangyari 2 buwan ang nakakaraan when I got my first encounter to Tristan Lazaro. 2 months ago. Masakit ang ulo ko ng mga sandaling iyon. Gising ako pero tila ba napakabigat ng talukap ng aking mga mata kaya hindi ko na magawang imulat pa. Bukod syempre sa init ng araw na dumampis sa mga mata ko mula sa bintana. I groaned and tried not to think about my job at the shop. God, pagod ako. I need a break. Tinatamad akong pumasok. With a headache like this, I feel like being slaughtered. Ang sakit talaga ng ulo ko. I hate waking up in the morning with hangover. Nakaramdam pa ako ng tila ba may mainit na hininga na ibinubuga sa buhok ko. Idagdag pa ang mabigat na brasong nakayakap sa bewang ko. Nakatalikod ako dito at doon ko na-realize na hindi ako nag-iisa sa kama. Biglang pinanginigan ang buo kong katawan. Kasabay noon ang biglang pagmulat ng mga mata ko. Nilibot ko ang paningin sa buong paligid. Sobra akong kinabahan nang ma-realize ko na wala na ako sa inuupahan kong unit. The room looked like a fancy hotel. Paano ba ako makakapunta sa hotel? At sino tong lalaking kasama ko na ang kapal na mukhang nakayakap sa akin? Pakiramdam ko nagsitaasan yung balahibo ko at mas lalo pa ngang humigpit ang pagkakayakap ng lalaki sa akin at dumampi ang labi nito sa leeg ko. Nakaramdam ako ng sobrang takot. Nahihilo pa rin ako. Air leaves my lungs and I can't breathe. Muli kong pinikit ang mga mata ko upang alalahanin ang nangyari. I remember sitting in the stroll of the resto bar drinking alcohol for the first time. Niyaya ako ni Mean na mag-resto bar hopping. Then it all goes blank. I wish I was dreaming but no, this is real. The stranger is sleeping peacefully. Muli akong nagpanik. My heart pounding so fast like drum. Naparunok ako ng dahan-dahan, inalis yung kamay nito sa bewang ko at dahan-dahan akong bumaba sa kama. Oh my God, Lara, ano tong pinasok mo? Paano to nangyari? Bulong ko sa aking sarili. Lalo ako nag-freak out nang mawala ang kumot na bumalot sa katawan ko. I am not wearing any clothes at nakaramdam ako ng sakit sa katawan ko. We really did it. Napailing pa ako na makita ang pulang mansa sa kama. Yon ang ebidensya na naisuko ko na ang iniingatan ko to some stranger. Anong pumasok sa isip ko? Why am I sleeping with some stranger and did it? Napaudaos-dos ang katawan ko sa sahig. Naiiyak kong kinuha ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Oh my God! Napahagat ako sa ibabang labi ko. Nagpanik ako. Muli kong tinignan ang kama at sinigurado ang pulang mansa ay sa akin. Gusto kong sumigaw dahil sa kahibangan ko pero walang lumalabas sa bibig ko. Dinaan ko na lamang iyon sa mahinang pag-iyak. I feel pain in my body. I grab my shoes and my clothes. Nagmamadali na akong isuot ang mga yon. Tinignan ko ang cellphone ko at lalo akong napaiyak na makita ang mga missed calls and text messages ng kaibigan at ng pinsan ko. Girl, nasan ka na? Bigla kang nawala sa resto bar. Rico, pinsan, nag-aalala na ako. Saan ka nagpunta? Dumaan ako sa unit mo pero wala ka. Text me back, okay? Nagagalit akong napalingon sa nakatalikod na lalaki habang himbing na himbing sa pagtulog. Dahan-dahan akong lumabas sa kwartong yon at patakbo kong umalis doon. This is not happening. I just hope that this is a bad dream. Pero alam ko sa sarili ko na totoo itong nangyayari. Nakasama ko sa buong gabi ang lalaki na hindi ko kilala. I can't face whoever this guy is. I bolt the door as I run away from my nightmare. Muli kong iminulat ang mga mata ko. Yon ang unang pagkakataon na nagkakilala kami ni Tristan. Well, apparently, hindi ko pala siya kilala noon.
At ngayon magpapakasal pa ako sa binata? Is this a coincidence or destiny itself? I hope not. Tristan's POV. Napatingin kami ni Sam sa taong kanina pa namin sinusundan. I watched Edward, one of our family's capos, nakausap ang isang lalaki. Tumalim ang titig ko nang mapagtantong si Manuel Sebastian ang kausap nito. Manuel was the boss of Sebastian Mafia family. Siya at ang tauhan nito na si Larry ay mapanganib na kalaban na nasa Italy. And our Mafia families had issues in the past that makes us enemies. Inutusan ko si Sam na sundan ang sasakyan ng mga ito. Masama ang pakiramdam ko rito. Nakuyom ko ang aking palad dahil isa sa miyembro ng aking pamilya ang magtatraidor sa akin. My suspicions were verified when they stopped at Manuel's mansion. Sam parked the car in some bushes. Nilabas nito ang dalang armas. Nagtungo kami sa likod at tinakyat yon. Too bad we hadn't called others in the family because this was really unexpected. Hindi ako makapaniwala na tratraidorin tayo ni Edward. Galit na bulong ni Sam. I won't tolerate traitors in your family. If we get him, he will be punished. Sinilip namin ang gwardyang naroroon. Naninigarilyo ito sa harapan ng bintana. Sam slowly goes to him at hinampas ang ulo nito gamit ang armas dahilan upang matumba ito. One down, Sam said. Itinago namin ang katawan nito sa isang kwarto doon at nang mahalata na may paparating, we climbed up the double staircase quietly, heading for Manuel's study room. Narinig nga namin ang usapan ng mga ito as we get closer. Lalo kong nakuyom ang palad ko nang marinig na binibenta ni Edward ang mga impormasyon ko kay Manuel. At lalo pang nandisik ang aking mata nang marinig ko rin ang pangalan ni Lara. They wouldn't touch my Lara. Nanlilisik ang galit sa boses ko. Saglit na tinapik ni Sam ang balikat ko to calm me down. Matatapos ko na ang traidor na yan, Anya. No, let him live. I want him to feel the pain in his arse. Unti-unting nawawala. So Tristan is getting married. Now he's not a dangerous man as before that he got his weakness. Boses yon ni Manuel. Inutusan din ito ang isang tauhan na imbestigahan si Lara. Gusto ko nang sipain yung pinto ng kwarto pero pinigilan ako ni Sam at saka ito umiling. Tinuro din ito ang balcony sa patungo sa bintana ng kwarto. Dahan-dahan kami nagtungo doon. And how about the safe? Where is it? Tanong ni Manuel. Masyadong maingat si Tristan. Hindi ko yun makita, ani Edward. Listen to me, Edward. Narinig namin ang pagkakasa nito sa armas. If you are lying to me, hindi ako nagsisinungaling sa inyo, boss. All this time, nagbibigay ako ng impormasyon sa inyo about kay Tristan. I have never once lied to you, boss. I am loyal to you. Please wag mo akong sasaktan, boss. Edward has a nervous voice now. I guess itinutok ni Manuel ang hawak na armas nito sa ulo niya. Yes, pero wala ka ng halaga ngayon. Kalmang sabi ni Manuel. Bago pa matapos ni Anuel si Edward, ay tinalon na namin ang bintana. Nagulat ang mga ito. Too late na para maitutok nila ang armas nila dahil nakatutok na ang hawak na armas ko sa likod ng ulo ni Manuel. Sige, subukan mong lumabas. Siguradong mawawala ang boss ninyo. Tristan Lazaro, you don't have the right to call my name. Congratulations for your upcoming marriage. I heard that your soon-to-be wife is beautiful. Take care of that goddess. Mas lalo kong tinutok ang armas ko sa ulo nito. I swear, malalagot ka sa akin kapag may nangyaring masama kay Lara. Galit na saad ko. Tumawa naman si Manuel. That angers me more. Kahit patapusin mo ko ngayon, alam mong I'm the only mafia na kalaban mo, Tristan. Kinuha ni Edward, nakagapos sa mga kamay sa likod nito. Natigilan kami nang marinig ang mabibigat na yapak papalapit sa kwartong yon. Mga tauhan iyon ni Manuel. Marahil ay naalarma ang mga ito na pinasok namin sila, lalo na't narinig ng mga ito ang pagkabasag ng salamin ng bintana. Pinatamaan ko ng armas ang hita ni Manuel sa kinasigaw nito ng malakas. Kinuha ko rin ang armas niya at ganun din ang dalawang wine sa table. Inihagis ko yun sa loob. Kinuha naman ni Sam ang sigarilyo sa ashtray and threw it with the whiskey. Nagliliyab iyon ng apoy at pinalaki pa ng sumagi sa kortina. The fire gave us time to escape due to Manuel's men being distracted. Dumaan kami sa balcony. Jump!
Sigaw ko kay Edward, nakahawak pa rin ng armas. Boss? Hindi na ito nakakontra pa nang sipain na ni Sam ang likod nito. Sumunod naman kaming tumalon. Hinawakan ni Sam si Edward at galit na pinapasok sa likod ng sasakyan. Boss, spare my life. Tumahimik ka kung gusto mong tapusin na kitang traidor ka. Sigaw ni Sam at tinutukan pa ito ng armas. Sam, kayo na ang bahala sa kanya. You know what you need to do with him. And about Lara, I think she needs more men to protect her. Yes, boss. At binaba na nga ni Sam ang armas nito and he drives away. Tristan's POV. Umiinom ako ng mainit na kape ng espresso habang tutok ang mga mata ko sa laptop. Isang katok ang umagaw sa aking atensyon. Boss, nagpadala na po kami ng mga taong magbabantay kay Miss Lara. I looked up and was met with Oscar. Okay. And I receive a call from Sam that your fiancé is complaining about this idea. Napabuntong hininga ako. Alam ko namang hindi magugustuhan ni Lara ang ipinag-uutos ko. Iniwan na ako ni Oscar. Well, I'm a businessman and a mafia too. My transactions are all legal but those arrogant keeps ruining me. The mafia world is nothing but competition. The best of the best wins. You've got to be the best of the best and have no form of weakness or else mawawala kang talunan. At ngayon, tama si Manuel. I got Lara and she is my weakness. Suddenly, tumunog yung telepono sa intercom. Kinuha ko yon upang sagutin ang tawag. This is Tristan Lazaro speaking. I said in most professional business-like tone. Hello there, Lazaro. Nadiinan kong lalo ang pagkakahawa ko sa telepono nang marinig ang pamilya nitong boses. It was Larry. Another rival comes from other mafia family, the boss of Red Dragons. What do you want? Asik ko. Narinig ko ang bahagyang pagtawa ni Larry sa kabilang linya. What do I want? I'm curious too. Nangunot ang noo ko. What do you mean? I forgot. Na-receive mo yung package ko? It's my gift advance for your fiancé. Congratulations, Tristan. I'm excited to your upcoming wedding. Why didn't you invite me? Oh, by the way, it's a black pearl. Girls like jewelries, right? Naparanok ako. Kumuyom ang isa kong kamay. We don't need your gift. Must you be so cold? I thought we're friends. Sabi nito na lalo kong kinainis. Asan ka, Larry? Masasaktan kita kapag nakita kita. Galit na saad ko. Oh, thank you. I'm flattered. He laughed and he hanged up the phone. Lara's POV. Kanina pa pinapanood ni Mean yung boss na si Ma'am Trina at yung mga customers niya na tila nagpapapansin doon sa mga men in black. Yung iba, kunwari, pambibili ng bulaklak. Yun pala, papanoorin lang nila yung mga lalaki sa labas. Ma'am, pasensya na po Sinabihan ko na sina Sam na tigilan na to, pero talagang makulit yung si Robot Sabi ko kay Ma'am Tirina na kasama pa namin sa main door. Okay lang yun, Lara. This man is so attractive. Look at their muscles. So masculine. Tuwang-tuwa na sabi ng amo niya. Napasandal na lang ako sa may bintana at saka tiningnan saglit yung mga men in black. Kung dati mga 10 lang silang sumusunod sa akin, ngayon dumoble ata yung bilang. If ever na hindi ako na in love kay Rico, baka I am one of these girls. In love to these handsome guys. Tumatawang sabi ni Mean sabay abot sa amin ng juice. So, napag-usapan niyo na ba yung kasal niyo ni Tristan? Saan bang venue at saan yung honeymoon? I bet baka dalhin ka niya sa Greece, Italy, or Rome. Nasamid ako sa mga tanong niya. Alam mo bang nagsisisi ako na magpapakasal ako sa Tristan na yan? Tumawa si Mean. Friend, ganyan talaga pag malapit ka na ikasal. Mamimiss mong pagiging single. Ngumuso na lang ako. Ganun ba yun? Nagpaalam muna ako sa mga ito at saka tinungo yung si Sam na nakatayo sa labas. Confirm na human robot ito. Hindi kaya to nakakaramdam ng pangangalay? Inikot-ikutan ko pa ito. Huminto ako at iniabot sa kanya yung pineapple juice. Sam, gusto mo ng juice? Hindi to nagsalita. Diretso lamang ang tingin niya sa kawalan. Napangiwi tuloy ako. Hey, robot! Tawag ko dito. Tinusok ko yung bewang niya dahilan para mapaatras siya. Siguro nakiliti ito. Tawa ako ng tawa. Natutuwa akong inaasar siya. Yung mga kasamahan niyang mga men in black, hindi mapigilang ngumiti. Kaya lang, dumiretso ulit sila ng tayo nang tapunan sila ni Sam ng masamang tingin. Ang sama rin ng tingin ni Sam sa akin. Hindi na ako nakakontra pa nang hilahin niya yung ilong ko.
Napahawak tuloy ako sa namumula kong ilong. Medyo diniinan niya kasi yung pagkakahila doon. Nang sumama din yung tingin ko sa kanya, dumiretso ito ng tayo. Tagot ka sa ganti ko. Ang sama-sama mo, robot. Tinupi mo yung ilong ko. Kahit matangkad ito, pinilit ko siyang abutin. Saka ko pinisil yung pisngi niya ng sobrang diin. Ano ba? Sigaw ng binata. Nagtatalo kami ng pumarada yung red Ferrari ni Tristan. Lahat kami napalingon sa kanya. Yung mga men in black ay yumuko sa kanya kaya nakayuko na rin ako para naman di ako ma-out of place, no? Anong ginagawa mo? Tanong ni Tristan nang makalapit sa amin si Sam. Na makita kong nagsitaasan sila ng ulo, yun na din ang ginawa ko. Nakikisabay sa uso, ang hirap kayang ma-OP. Ngumiti si Tristan. My mom wants to see you, Lara. May trabaho ako. I'll pay you double. Hindi pwede, marami na akong absent. Is that your boss? Tanong nito sabay turo sa amo kong ngiting-ngiti. Tumango na lamang ako. Iniwan ako ni Tristan at saka dumiretso sa amo ko. Nag-usap na yung dalawa at saka maya-maya lamang bumalik na ito sa akin nang nakangisi. Your boss said yes. Hindi na ako nakakontra nang kinuha ni Tristan yung kamay ko saka giniya sa red Ferrari niya. Nagsisunuran naman yung mga bodyguards niya. I sighed, pushing open the front door of the mansion. Tristan was halfway the stairs nang lingunin niya ako. A huge grin spread across his face as his eyes twinkled. Napangiti tuloy ako. Ang ganda kasi ng smile niya nakakahawa. A pretty woman is in front of the door waiting for us, though she looks pale. Halatang may sakit ito. Pero sino si Mama Ariana na nakilala ko sa engagement party? Parang bata, naniyakap agad ni Tristan yung nanay niya. Yung babae naman hinalikan sa pisngi si Tristan. Is this her? Tanong nito smiling at me as I hugged her. Yes ma, as I promised, I brought to you the love of my life. Gusto ko tong batukan sa kasinungalingan niya. Kunwari pang ang sweet-sweet ng boses. Oh, come here, dear. Niyakap ulit ako ng magandang ginang. Tinungo niya yung living room. Tumabi ako sa tabi ni Tristan sa dining table. His mother hurried off to the kitchen with the maids. Nanay mo ba siya? Yup. First impressions? She is superb. She's so pretty though she looks sick. Sabi ko habang nakangiti. Totoo naman kasi yon. Thank you, dear. Anong mami ni Tristan holding a tray. Nag-blush tuloy ako. I am Cindy Lazaro, Tristan's mom. Pakilala nito sa sarili. Kumunot ang noo ko, pero hindi na ako nagtanong pa simula nang lagyan nito ng pagkain yung pinggan ko. Kakain ka ba ulit ng nakakamay? Bulong ni Tristan. Sumimangot ako at saka ako kinuha yung tinidor at itinuro ito. Gusto mo bang saktan kita gamit to? Tumawa naman si Mama Cindy. Namula yung pisngi ko. Kahit gusto kong kainin yung pagkain pero syempre dalagang Pilipina kaya unti-unti ang pagkain ko. By the way, ilang buwan na ba yung apo ko? Bigla akong nasamid sa nakakagulat na tanong ng ginang habang umiinom ako ng tubig. Ma, it's false alarm. Tristan shrugged off. His mother's face broke. I thought magkakaroon na ako ng apo bago ko mawala sa mundo. Bigla akong nalungkot. Oo nga pala, may cancer ito. Kaya bigla ring naisipan na magpakasal ni Tristan para tuparin ang wish nito. So, where's Sam? Tanong ni Tita Cindy. At the company, sagot ni Tristan. I wish your brother is here too. Brother? Gulat kong tanong. That robot is your brother? Tristan smiles. Half-brother. The woman you met at the engagement, my other mom, Ariana, is Sam's mother? Paliwanag nito. Muli akong napainom ng tubig. Kaya pala magkaugali yung dalawa. Lara. The way he say my name is so gentle. Tila ba nakalimutan ko kung ano ang tunay na katauhan ng kausap ko. Tumayo siya at lumapit sa akin, faster than I can blink. Nasa veranda kami ngayon, listening to somewhat classical music with Mama Cindy. Those dark eyes bore with mine. I tried to step back, yet he steps forward over to get closer so that we are only a couple of inches apart. Lumayo ka nga. Layo ako ng layo, lapit ka ng lapit. Mahinang sabi ko kay Tristan. I tried to step backward when he grabs me closer to him. The maids laughed and said that we are a perfect couple. Kung alam lang sana nila kung gaano kasama ang lalaking ito, and if only they would know behind our relationship, it's all about a deal. His cold eyes stared to mine.
You're making me jealous. You're doing sweet stuff with my brother and yet all you could do to me is curse me? Am I really a beast to you? I blinked. Nagsiselos siya? Akala ko ba bawal lang ma-inlove sa amin? Nagka-amnesia na ba siya? Wika ko sa sarili. Close na kami eh. Tsaka bakit niya ba kabilang siya sa mga men in black mo? Eh kapatid mo naman pala siya. He even called you boss. Ang weird lang kasi eh. Dapat brother, tol, o kaya kuyang tawag niya sa'yo. Eh ikaw naman feel na feel mong matawag na boss si Sam. He never dared to call me brother. Not even once. Sam is an illegitimate child of my father. My dad and my mom doesn't love each other. Alam mo naman siguro yung arranged marriage? My parents agreed to marry each other to expand our business. Soon, my father has secret affair with Mama Ariana, the woman that Dad truly loves. Seryoso ang mukha niya. So this is one of the reasons why he's so cold? Pero sa tingin ko naman, close sila ni Sam. Being a leader of our family, Sam called me boss ever since. But don't worry, we're close. Leader of a family? Anong pinagsasabi mo? Naguguluhan kong tanong. Tsaka nakalimutan mo ba ang pinaka-importanting role? Do not fall in love. Ikaw pa nagsabi niyan? Paalala ko sa kanya. Tristan chuckled. Yeah, because I don't want you to fall in love with me, nor my brother. After our deal expires, we will go on our separate ways. Then his eyes turned to serious and cold again. Why do you hate me so much, Lara? Napanunok ako. Bakit nga ba? His eyes cold with his cold face is too much for me to handle. He is a mysterious guy. Maybe I don't like him dahil hindi ko alam kung anong iniisip niya o kung ano ang tunay niyang pagkatao. He's a puzzle to me that I cannot solve. Yung para bang na-amaze ako at hindi ko alam kung saan lalabas. We're going to be married next week. Nanlaki ang mata ko. His dark expressions completely changed from sorrowful to cheerful. I stared at him. Bakit ba ikaw na lang palagi ang nagdedesisyon? Ang bilis ata. Yeah, because I need to protect you now. I need you to stay by my side. Nagsalubong yung mga kilay ko. Naguguluhang tinignan ko si Tristan. Protection. Siya lang naman itong dangerous para sa akin eh. Excuse me, ikaw lang naman tong pahamak. I was cut off when I turned to face Tristan, who was currently down on one knee. Isang velvet box na nakabukas ang nasa kamay nito na naglalaman na isang nangingislap na diamond ring. Everyone clasped at the mention. Nagtaas siya ng kilay at saka ngumisi. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Lara Mendoza, I love you. You were the amazing and perfect girl who complete me. Diniinan niya yung word na amazing and perfect. Sarap sakta ng plastic na to eh. Wika ko sa sarili. You're beautiful, stunning, strong, brave, gorgeous, funny, and kinda crazy I've seen in my life. I want to spend my life with you. I want you to be my other half. Will you do the honor of becoming my wife, Karamia? Napangiwi ako. Parang Grammy Awards lang talaga ang pagiging best actor niya. Siguro kung wala kaming audience, kanina ko pa siya sinipa. Napakasinungaling na lalaking to. Kumunot ang noo ko. Ano na naman bang kalokohan ang ginagawa niya? Yumuko ako para magbantay yung mga mata namin habang nakaluhod pa rin siya. Bumulong ako sa tenga niya. Ano yung Karamia? Tsaka anong kalokohan na naman tong ginagawa mo? Tumalim yung titig niya sa akin saka ngumuso din sa velvet box na may diamond ring. Mahina ka talaga. Isip ibon ka so you don't get it. Can you play the cards right and just say yes? I am proposing to you. Kanina pa ako nakaluhod dito. Eh sino ba kasing nagsabi sa'yong lumuhod ka? Ha? Ikaw pala tong mahinang, galing mo pang umacting. Napaka-liar mo pa. Hindi ko tatanggapin yung singsing mo. Ilagay mo dyan sa baga mo. Napaka-plastic mo pa talaga. Wow! Best Actor of the Year! Bulong ko rito. Dalong umasim yung ekspresyon ng mukha niya at nanggagaliti pa yung ngipin ni Tristan. Just say yes, Lara. My mother is looking. Saglit na dumako yung paningin niya kay Mama Cindy. Sumasabay sa tugtugay ng classical music ang mahina nitong paghikbi. Napanunok ako. Wala na naman akong choice but to be submissive again. Dumiretso ako ulit ng tayo and began acting as a loving fiancé. I looked at him lovingly but deep inside gusto ko na siyang talikuran. Of course, love, yes. I emphasized the word yes at pinanlakihan ko rin siya ng mata. I'm happy to marry you, love. Muli akong yumoko at saka ko pinisel yung pisngi niya ng super diin.
Kainis ka talaga. Lagi mo na lang akong nilalagay sa magulong mundo. Sabi ko sa mahinang tono, yung kaming dalawa lang ang nakakarinig. Masakit? Ano ba, Lara? Yung mama ni Tristan pati na rin yung mga mates nagtataka na sa inaakto nilang dalawa. Tristan smirk. Hinila niya ang mukha ko gamit ang isa niyang kamay and kissed my lips habang nakaluhod siya at nakayuko naman ako. Bahagya ko tuloy siyang naitulak at tumawid na ako ng tayo. After that, tumayo na rin si Tristan na nakangisi. Kinuha niya yung left hand ko and slipping the ring on my finger on it. Tuwang-tuwa na lumapit sa amin si Mama Cindy to congratulate us. She hugged and kissed us. Napabuntong hininga na lamang ako habang tinatapunan ng tingin si Tristan. Stop controlling me again, Tristan. Muli kong bulong. At ano yon, cara mia? It's my dear or my love in Italian. Sam's POV. I went to the mansion's resto bar. Humingi ako ng margarita kay Nika. I put cigarette in my mouth. After, nilagay ko muna yon sa ashtray. Something wrong, master? Tanong ni Nika. I smiled at her. She's beautiful with her pinkish pale skin that matches her chinita eyes. My family adopted her when she was 8. Nika was abused by her stepfather at muntika nang mawala nang makita namin. She's like a dearest younger sister to me and Tristan. That Lara is quite a headache. She is a bully. Hindi ko ma-imagine kung anong pagsasama ng dalawang yon if they become man and wife. Tumawa si Nika. Do you find her cute? Baka naman crush mo siya. I am also fond of her. She's kind and beautiful. And don't forget her sweetness and innocence. Your brother get a perfect girl who will be by his side. Biglang nag-init ang pisngi ko. Crush? No. I'm a cold-blooded mafia. Not some hopeless romantic guy. I can't let that girl make me feel this way. Just no. Snap out of it. She's my brother, soon-to-be wife. And she's going to be my sister-in-law. Good evening, boss. Nika? Oscar interrupted my chain of thoughts. He came and sat beside me in the stool bar. Tiningnan ko siya. I have a job for you. Kumunot ang noo ni Oscar. Napakamot pa sa ulo. Inabutan siya ni Nika ng vodka. So, what's the catch? There is a guy owes the boss money. He did not pay for almost a year now. Send some men to collect his payment. If he is against our will, you know what to do. Bubuntong hininga si Oscar. It sounds way too simple. Ako nang bahala sa kanya. Inutusan ko si Nika na kunin yung file ng taong binanggit ko. Ilang saglit lang bumalik ito dala ang brown folder. I threw the folder to Oscar. And how about Edward's case? We'll throw that traitor to the secret basement and lock him up. Sabi ng boss wag daw siyang tapusin. Kailangan pang kumanta kung ano-anong impormasyon na ibinenta niya laban kay Big Boss. Tumango na lamang ako. Oscar, how long have you worked at the family? Ngumiti si Oscar. It's already 5 years, boss. Boss Tristan was 19 at that time when I became a member of the group. Ngumisi ako at tinapik ang balikat niya. Thank you for being loyal to our family. We promise to give you fortune that you deserve as long as you keep loyal to us. Tumawa si Oscar. We drank our wine and forgot about the mission just for this day. Lara's POV. Pinagmasdan ko yung engagement ring habang nakahiga ako. So this is it. I will be married to some stranger and I say my vow to Tristan. My head is reeling. I wanted to back out but things will get more complicated. Couple of minutes nakarinig ako ng kaluskos sa ibaba. Nagkasalubong aking mga kilay na makitang nakabukas na yung pinto sa main door. Nagsimulang magsitaasan ang mga balahibo ko sa kamay. Nilako na to kanina. At sa itsura ng door na bukang pinilit yung buksan. Halatang gumamit yung magnanakaw ng hairpin or something. Magnanakaw? Imposible. Ano namang mananakaw sa unit ko? Kahit natatakot na, muli ko na lang sinara yung pinto. Nanginginig na kinuha ko yung cellphone ko and I dialed someone on my phone. I started to panic pero bigla akong napaatras when someone holds my arm. Panic paralyzes me and all I could do is to stare at him. I took a deep breath as all the warning bells go off in my head. Oh my God, sino siya? Wika ako sa sarili. Hindi ko siya kilala at mukhang di rin siya kagrupo ng mga men in black ni Tristan dahil ngayon ko lang nasalayan ang mukha niya. Who is this guy and what does he want? He crossed his arms and smirked at me. His eyes are blue and his hair is blonde. Meron din siyang dimple sa left cheek niya when he smiles at me.
Meron din siyang tattoo sa kanang braso niya na mukhang red dragon. Gwapo siya at mukhang may lahing Italiano. Hindi naman mukhang magnanakaw dahil may suot siyang gintong gwenta sa leeg at gintong singsing. He does not look dangerous in his angelic face. Nevertheless, kahit gaano kaamong mukha niya, para bang nababalutan to ng itim na aura. Di ko tuloy maiwasang di makadama ng takot at magpanik. Hindi ko siya kilala at ngayon nasa loob ng aking apartment unit ang estrangherong ito. Hindi ako makagalaw habang nakatitig dito. I tried to think some escape plan in my head. Napaatras ako ng 3 hakbang nang marinig ko tong magsalita. He sounds taken off guard. Why is your heart beating so loudly? Are you scared of me, Miss Lara Mendoza? Lalong lumakas ang pintig ng puso ko nang banggitin niya ang buo kong pangalan. Kilala niya ako gayong di ko siya kilala o nagkakilala na ba kami dati? Is he one of the customers at the shop? Did Tristan deliver my gift to you? Oh, plus did he warn you? Did he warn you that the Monticello will come looking for you? And I am that Monticello. I'm Larry Monticello or just simply call me Larry. Saad pa ng lalaki. Si Tristan? Ano namang kaugnayan nito kay Tristan? Ano ba talagang katauhan mo, Tristan Lazaro? Sino tong si Larry at anong kailangan nito sa akin? Maraming mga katanungan ang gumugulo sa isip ko. Are you scared of me? I hear your fear and I love it. Lumapit siya sa akin. Napaatras ako. I start to run towards the back door, but he grabs me. He grabs me and slams me into the wall. I like to hear that fear. That heartbeat. I'm holding now the precious thing of Tristan. And that makes me so happy. I think I don't want to let you go. Bulong niya sa tungki ng tenga ko na lalo kong ikinatakot. Pilit ko siyang tinutulak palayo pero napakalakas nito. The more I try, the harder he presses my body against the wall. Manuel was right. You're beautiful. That makes me want you even more. Muling bulong niya at saka inihaplos ang kanang kamay niya sa mukha ko. Hindi kita kilala. Wala kang mapapala sa akin. Sigaw ko kahit takot na ako. I shudder from his touch at tumawa to ng malakas na manginig ako. He loves knowing that I'm scared of him and he loves to call me doll na para ba akong laruan para sa kanya. That's right, babe. Fear me cause I'm coming from a little doll. Better Tristan might take care of his precious little gem. Humahalakak na saad ni Larry. Umiling ako. Anong pinagsasasabi mo? Pakawalan mo na ako. Muli ko siyang tinulak pero nanghihina lang ako kapag ginagawa ko yon. Para bang nakikipagbuno lang ako sa bato. Tumawa siya sa akin na parang inosente, saka ako hahalikan kahit anong iwas ko. Wala ko nagawa kundi ang lumuha. Your lips are sweet. Nakangiting saad ni Larry habang dumapo ang daliri nito sa labi ko. Nahinginig ako sa sobrang takot. All of a sudden, nakarinig ako na malakas sa tunog ng armas at biglang bumukas ang pinto ng bahay. I wish it was Tristan or Sam. I wish one of them came here to rescue me from this man. Larry smiles. Hindi man lang to lumingon kahit pa alam niyang may tao na sa loob para iligtas ako. Until next time, little doll. He whispers to me before he free me from his grip. Binuksan ang bintana at doon dumaan para tumakas. Kusang dumaos-dos ang katawan ko sa sahig. I was trembling and scared. Sam is by my side in a matter of seconds. Umiiyak na ako, humahagulgol. Niyakap ko siya and he doesn't seem to care. Those dark eyes were busy inspecting me if I got bruises or something. Miss Lara, are you alright? Did he hurt you? My men are following whoever that arrogant is. Hindi ako sumagot. Tumutulo lang yung mga luha sa mata ko at pinahid yun ni Sam. Huwag ka nang matakot. Your robot is here. Sabi ni Sam na sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Kinaplos niya yung buhok ko. It's going to be alright, Lara. Worry written all over his handsome face, and for the first time again, tinawag niya ako sa pangalan ko na walang halong miss or young miss. Bakit ngayon ka lang, robot? Humihikbing sabi ko. Inalis niya yung jacket niya and put it on me. I was shocked when he hugged me and kissed my forehead, pero di na ako nagtanong pa kung bakit niya yun ginawa. I abandoned the idea of questioning him but instead I hugged him back. He's here to comfort me, to omit my fear. Kilala mo ba ako sinong taong yun, Lara? Umiling ako. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya si Tristan. Tinanong niya if your boss warned me about him. He what? Sam snaps. Tell me everything. Kinuwento ko lahat ng nangyari at tulad ng inaasahan, Sam's eyes become darker.
Kumuyumpa ang mga kamao niya. He was lost of his thoughts. Unexpected feeling fills my head. Ayaw ko siyang umalis. I feel safer when he's here. May binulong siya si earpiece niya. Mas lalo pang nanlisik ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng tauhan niya. Larry escape? Ipaalam niyo to kay boss. Nasa akin si Young Miss at dadalhin ko siya sa mansyon. Matapos yon, inalalayan na akong tumayo ni Sam at tinungo yung sasakyan niya. Tristan's POV. Hindi ko alintana ang malamig na hanging dumadampi sa balat ko. I was here in the dark alley waiting for my brother to arrive. Kanina nakatanggap ako ng tawag kay Sam na pinasok ni Larry si Lara sa apartment unit nito. Lalong kumuyom ang mga palad ko. Alam ko pinaglalaroan lang ako ng boss ng Red Dragon dahil nalaman nilang kahinaan ko. Gusto ko nang matapos to. I want to live a peaceful life now with Lara. As a mafia boss, the night for me is dangerous. Most people heard me of as cold, heartless, and ruthless man, that I put my words as rules and never listened to no one but myself. They see me as an egoistic person with so much pride. Hindi iyon totoo. Di ko alam kung paano ipapakita yung totoong nararamdaman ko. Dumiretso ang tingin ko sa Blue Jaguar ni Sam na pumarada sa harap ng mansyon. Buwaba ito, tinungo ang kinatatayuan ko at yumuko sa akin upang magbigay galang hindi bilang nakatatandang kapatid kundi bilang leader ng Phoenix. Natanaw ko si Lara na natutulog na sa sasakyan. She's really a sleeping beauty. Seeing her like this makes my heart melt. A few things came up back there. Nakatakas daw si Larry. Saan ni Sam? That Larry will pay for hurting you, young miss. Dugtong pa ni Sam na mas malalong lumalim ang tingin sa mga mata niya. Ako nang bahala sa lalaking yon. He can ruin my business but I won't forgive him for hurting what's mine. Sabi ko habang dumako ulit ang paningin ko sa nahihimbing na si Lara. Pagkasabi ko noon, binuhat ko si Lara into a bridal style. Pinunta ko siya sa guest room. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama at bago ko umalis, sinalikan ko yung noo niya. Napasandal ako sa brick wall ng kwarto habang tinititigan ang dalaga. I'm a man who doesn't lose my focus. Na kahit malagay sa alanganin ng buhay ko, aayusin at aayusin ko pa rin ang problema sa negosyo at sa Phoenix. Hindi ako nagpapanik, hindi natatakot, although minado akong mabilis akong magalit. I like to plan everything out very carefully. Ayoko lang pumapalpak, in other words, ayoko ng distraction sa trabaho. Maybe these qualities of mine, that's why my mom pushes me to get married. But because of that promise I made with my mother and a deal with this woman, I've been losing my focus. I'm not paying attention in meetings anymore dahil nag-aalala ko kay Lara. I'm falling behind both of our business and the Phoenix organization. Even the fights when I'm facing the enemy, someone of the members of the family will come to save me. Parang di na ako yung dati. I don't know what's happening to me. Hindi ko alam kung paano to nagsimula. My heart is going crazy. No, kailangan kong kumalma. Kailan ba nagsimulang makadama ako ng takot at pag-aalinlangan? Now that, think of it, my chest keeps pounding lately. Not to mention I'm getting this strange feeling. It consumes me at nahihibang na ako. Muli kong tinignan si Lara. Whenever I see her, my chest hurts more. She hated me so much that stings my heart. Na makita ko siyang umingiti at tumatawa kay Sam, I felt so much rage and envy. Bakit di niya kayang umiti sa akin? Am I really that like a beast to her? Tuwing pumipikit ako, her image pops in my head. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito kalaking problema sa buhay ko. Her coldness been hurting my chest. Ano bang iniisip ko ng mga panahong yon? Na isa akong nahihibang na lalaki? Isa pa yung deal na lilikha ko para lang pumayag siyang pakasalan ako. Kailangan pa ba ng deal para pumayag siyang pakasalan ako? Do you really hate me that much, Lara? I am not the heartless one you are. Bulong ko sa dalaga. Lara's POV. I woke up in a room that was unfamiliar to me. No, scratch that. Ito rin pala yung kwartong pinagtulungan ko nung time na lalasing ako at inala ni Tristan sa bahay niya. Nilibot ko ang paningin ko and found myself laying in a very comfortable bed in a beautifully large bedroom. Tinungo ko ang bathroom. I noticed a white dress na nasa sink ng lababo, may nakadikit pang note na kasama. Kinuha ko yung note at binasa.
Lara, I hope you had a peaceful sleep. The dress should fit you. Come downstairs. I will be waiting for you. Let's eat breakfast. P.S. Don't try to run away. My man will find you. Your hubby. Napangawi ako at saka ko ninamukos yung papel. Ang kapal talaga ng lalaking yun. May pa-hubby-hubby pang nalalaman. Bumukas ang pinto at saka pumasok si Nika. Shall I help you get dressed, young miss? Napatras naman ako at saka napayakap sa aking sarili. Kaya ko na. Pwede ba wag mo na akong tawagin ng ganyan at pwede ba kaya ko magbihis mag-isa? Mahina akong saan? Huwag ka nang mahiya. I already saw you. Ako nang nagpalit sa'yo noon, di ba? Tumatawang sabi ni Nika. Bigla namang nag-init yung pisngi ko. Kahit pareho kaming babae, ang awkward kaya nun. Basta, hindi ako baby para bihisan. Ano bang problema ng boss niyo? Masyado siyang OA. Nika laughed. Alright, I will deliver your message to master, but I am your maid. Whether you like it or not, I will assist you with all your needs. Napanganga ako. Talagang confident ito at seryoso sa sinabi. Umuso na lang ako. Napabuntong hininga ako nang lumingon ako sa aking likuran. May dalawang men in black at Nika na sumusunod sa akin. Kapag huminto ako, hihinto rin sila. Kapag tatakbo ako, tatakbo rin sila. Sa tingin ko, hibang talaga si Tristan. Mas malala pa siya sa Larry na yon. Nang maalala ko si Larry, muli akong pinanginigan. Sino ba talaga ang lalaking yon? Isa lang sigurado ko, magkaaway sila ni Tristan. Maybe sa business siguro? I walked down the spiral staircase that was made out of marble stone. Tinungo ko yung dining hall that consisted of a very large and long table and a silver grand piano behind. Yung mga taong nasa likod ko nagsipaglinyahan na sa gilid na para bang silang mga robot na hindi gumagalaw. Bago ko umupo, diniretso ko yung pwesto ni Sam, tsaka ko siya kinalabit. Robot? As expected, a robot is always a robot. He don't even dare to glance at me. Sumimango tuloy ako. Pero may napansin ako sa kanya ngayon. He's not wearing his famous black suit. Naka-white tuxedo to na may pink ribbon sa collar niya. Ang cute tuloy niyang tingnan. Robot, thank you kagabi. Buti na lang dumating ka, Sam. Nginitian ko siya bago ko tumalikod. Wala yun. I'm going to protect you. My life is yours. Bigla akong napalingon na magsalita ito. He smiled angelically at me and my heart pounded so fast. Umayos ulit to ng tayo at saka dumiretso ulit ng tingin. Namumulang tinungo ko yung table. Nakita ko si Tristan na nakayoko. I stood there looking at his feature. He's also wearing a white suit. That's weird. Dahil nakasuot din ako ng white dress na above na nilang ang haba. I sat at the chair behind him. Tsaka ako pumangalumbaba. Kahit ang daming pagkain sa mesa para ako nawala ng gana. I feel something really strange today. Look at me. Narinig kong sambit ni Tristan. Dahan-dahan ko siyang tinignan. I looked at him with his astonishing beauty. Pale white skin with dazzling cat-like eyes, with dark eyes that matches his thick eyelashes. I think he's a pretty man I have encountered in my life. Nagkatitigan kami sa isa't isa. Bumuntong hininga siya. I tried to read his mind pero wala akong mabasa. It's blank. Are you really okay now, Lara? Di makatinging tanong niya. I eyed him suspiciously. Ang weird mo ngayon. He smiled at me. Yung smile talaga ha, hindi ngisi o ngiting pilit. Really? Tumango ako. Di ko alam pero kinakabahan ako na ewan. May binabala ka ba? Maybe hindi pa kita ganon kakilala but I know you're up to something. I can sense it. What do you mean, wifey? Nakangising saan nito. Umuso ako. Teka lang, bakit di mo kasabay kumain si Sam? He's your brother after all, tanong ko. Ang weird lang kasi nilang magkapatid. Magkapamilya sila pero parang di magkapatid ang turingan. Ganon ba kagulo ang pamilya ng lalaking to? Di ba kahit magkapatid lang sila sa ama, dapat sabay silang kumain, lalo na't palagi silang magkasama? He doesn't want to. Lagi ko siyang niyayaya but he keeps rejecting my offer. For him, I am his boss. Sometimes I hate being their leader. Nagsalubong ang kilay ko. Sino ka ba talaga, Tristan? I mean, alam ko na ikaw si Tristan Lazaro pero ano ba talaga ang katauhan mo? Hindi to nakapagsalita ka agad. His eyes turned cold again. You don't need to know, Lara. Ayokong mapahamak ka. Pero napahamak na ako. Sino si Larry? Bakit ka nabanggit sa akin kagabi? Anong kailangan niya sa akin? I want to know the details, Tristan. Don't be a mystery to me. Please?
Bumuntong hininga ang binata. Lumapit sa akin and he held his hand and I presumed he wanted me to take it. Tinanggap ko naman ang kamay niya. He pulled me out of the chair and whispered at my ear, "Change the subject, wifey. We're going to get married today." Bigla ko siyang tinulak palayo. Ano? Akala ko ba next week? Well, I changed my mind. Today is the day. Seryoso nang saan ni Tristan. Binulsan niya ang kamay niya sa pants niya at saka cool na lumakad palayo. Gusto ko tuloy siyang sakta na sandaling iyon. He is possessive and controlling. I was about to turn nang palibutan ako ng mga men in black niya, pati na rin si Nika. Baka naman natin pwedeng pag-usapan to, Tristan. Young miss, your stylist will soon arrive to do your makeover. Your wedding dress is on your room now. Wifey, make yourself pretty. Your hubby will be waiting. See you soon, honey. Nanggigigil na napapadyak ako. Hubby your face? Sigaw ko. And for the first time narinig kong tumawa ng malakas si Tristan na lalo ko namang kinasimangot. Paano ang pagsasama ni Tristan at Lara pagkatapos ng kasal nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.